Abaya Hawa, Isya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bayak wartawa, babay hawa. Kal halal, abay hawa, alhayang. Bahasa masyaya ke hawasay. Bahasam ragwakadas. Kwam yasarala, Elda, Oper, Maharlika, Philippines. Tawada, abay hawa. Yaman. So, bago tayo magsimula sa topic nito, nasa chapter 82 na tayo, up to 84. Tatlong chapter lang. So, ngayong this coming Monday ay Pasko natin, ng mga Hebrew Israelite. Passover, Pasko. So, sunod namang araw dyan ay unleavened bread. Kakain tayo ng tinapay na walang libadura. Tapos, sunod naman ay pista ng kubol. So, yan ang kasunod na kapistahan ng mga Hebrew Israelite. So, Passover, kasi yung panahon doon sa Egypt, ang anghel ng kamatayan, nag-Passover pag makita na may dugo sa pintuan, sa hamba ng bahay. Walang mamatay doon sa loob na pangamay na anak. Pag may dugo, Passover ang anghel ng kamatayan. Ngayon, tayo na Passover tayo, from death to life, from here to go to heaven because of the blood of Mashiach Yahawashai. Yan. Passover o Pasko, Paskwa. So, maligayang Pasko ngayong Lunes. Ang Pasko ng Babylonian, December 25, no? Sinong pinapasko dyan? Si Satanas. Tapos, ang New Year nila ay si Janos, ng dalawang mukha, parang Karamira. Satan din yan, fallen angel. Grabe talaga, pinaglulukuhan tayong bayan. Dahil yung 66 book, yun ang nangyari kung bakit. Ang atin kasi, yung 120 books na original, na from Ethiopia, nakakuha si King Hilik, anak ni King Solomon, kay ang mama kasi ni Hilik, King Hilik ay si Queen Sheba, kapatid ni Ofer. Queen Sheba sa Cebu. Tapos si King Solomon, 1,000 yung asawa King Solomon. Nagpunta si Queen Sheba sa Israel para magbigay ng ginto at alamin ang karunungan ni Solomon. Aba, ginawang asawa, nagkaanak sila. Emperor na Ethiopia. Siya nakakuha ng Bible. Kasi sinabi ni Yahweh na, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Mawala ang langit at lupa, kanyang salita hindi mawala. So, mayroon talagang nakapreserve na 120 books. Out of 777 books, may na-preserve. Hindi talaga mawala. Kasi yung 766 book ngayon, wala, corrupted yan, satanic Bible yan. Gamit na lahat ng Christian sa buong mundo. Satanic. Pansinin mo sa Quran, mayroon bang word na God doon? Lord? Panginoon? Wala. Allah ang nakalagay doon. Allah. Sa atin sa Hebrew, Allah Hayam. Allah Hayam, Allah. Pero ang sa Christian, puro pangalan ng fallen angel. Pag sabi, oh Lord, oh God, Panginoon, Diyos ko, Amen. Puro pangalan ng Satan yan. Ang dami Satan, pareil. Jehovah, Yahweh, Elohim, puro fallen angel yan. Grabe. Pinagluloko. Diba sabi Paul, do not be conformed the pattern of this world. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Kasi yung Bible na ginagamit ng sangkatauhan na very popular ay Satanic Bible. Pero mo ang Bible na 777, 777, gusto ni Satanas na gawing 666. Paano nangyari? Tinanggal ang 711. 7-Eleven. Sumikat tuloy yung tindahan ng 7-Eleven. Ginawa apocryphal book. Number 666. Eh si Adan nilikha sa pang-anim na araw. Tayong tao, number 6 ang number natin. Dahil ang ating unang nagilang na si Adan ay sa anim na araw nilikha. Number 6 siya. Number 6 tayo. Number 6 ka. Magbasa ka ng 66 book. May isang Bible na 66 book. Tapos ito 6. Tatlong 6 na. Instead ang tatlong 7, naging tatlong 6. Walang kalaman mga pastor, kayo mga nanonood sa YouTube channel, mga pastor, nako.
Pero may iba nakaalam dyan eh. Ang tawag kasi definition sa stupid, alam mo ba anong definition ng stupid? You know the truth, but you are still believing the lie. Stupid. Alam mo, ito yan. Alam mo na, ito na dahil mo mali ito. Alam mo, mali yung pangalan na yan. Pero nanatili ka pa rin tumawag sa mga mali. Ang tawag sa'yo, stupido. You are stupido. Stupid. Yan ang definition ng stupid. You know the truth, but you are still believing. You still believe in lies. Stupid ang tawag yan. May mga stupid ba dito? Wala? Wala. Oo, yan. Palagpagan natin si Masahik yan kasi. Then, simula ano tayo? O, basa. Ang unang aklat, Kabanata 82, verse 1 to 20. At ngayon, aking anak na si Matusalem, lahat ng mga bagay na ito ay aking sinalaysay sa iyo at aking isusulat para sa iyo at aking inihayag sa iyo ang lahat at aking ibinigay sa iyo ang mga aklat tungkol sa lahat ng ito. Kaya't ingatan mo, aking anak na si Matusalem, ang mga aklat mula sa kamay ng iyong ama at tiyaking ibigay mo sila sa mga salinlahi ng mundo. Binigyan kita ng karunungan at sa iyong mga anak at ang iyong mga anak na magiging sa iyo upang kanilang ibigay sa kanilang mga anak sa buong panahon. Ang karunungan na ito ay lumalampas sa kanilang pag-iisip. Sabi ni Enoch ha, si Enoch Tumulactor, pinabalik siya sa lupa at nag-stay siya ng 1 year bago siya kukunin ng anghel pabalik sa langit. Nagdala siya ng aklat, 366 book. Yung mga 366 book, plus book of Moses, lahat ng mga prophet, abot lahat ng 777 books. Ngayon, ang dala ni Enoch ay 366 book. Pero marami pang mga ibang mga, kahit mga rin ng Hebrew Israel, ayaw maniwala sa book of Enoch. Ayaw maniwala. Bahala kayo. Pagdating sa langit, kung may mansion kayo, wala kayong service. Chariot of fire. Dito may Fortuner kayo, may Pajero. Pag doon, maglakad kayo. Sabi rito, ang lahat at aking ibigay sa iyo ang mga aklat tungkol sa lahat ng ito. Kaya ingatan mo, aking anak, na si Matusalem, ang mga aklat mula sa kamay ng iyong ama at tiyaking ibigay mo sila sa mga salinlahi ng mundo. Dala niya Book of Enoch at iba pang mga aklat. Ibigay, ipabasa sa salinlahi ng mundo. Pero ang iba ay magbasa ng Book of Enoch. Kasi inudyukan sila, huwag kayong magbasa kasi mabibisto ang mga gawa ng mga fallen angel, mga satanas. Yan. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Ang mga nakakaunawa nito ay hindi matutulog, ngunit makikinig ng tainga upang matutunan nila ang karunungan na ito. At ito ay makalulugod sa mga nagsisikain niyaon na higit pa kaysa sa masarap na pagkain. Mapalad ang lahat ng matuwid. Mapalad ang lahat na lumalakad sa daan ng katuwiran at hindi nagkakasala na gaya ng mga makasalanan. Sa pagbilang ng lahat ng kanilang mga araw, kung saan ang araw ay tumatawid sa langit, na pumapasok at umaalis sa mga pintuan sa loob ng 30 araw, na may mga pinuno ng libo-libo ng pagkakasunod-sunod ng mga bituin, kasama ang 4 na nakipagpalitan
Sabi ni Enoch sa kanyang anak, sabi niya dito ha, mapalad ng lahat na lumalakad sa daan ng katuwiran. At hindi, sabay-sabay tayo magbasa. Nagkakasala. Sabihin mo sa katabi mo, gawin natin. Hindi tayo magkakasala. Para tayo maging mapalad. Ayan ha. Iwas talaga. Pero sa itaas, sabi rito, at ang mga nakaunawa nito ay hindi matutulog, ngunit nakikinig ng tahinga upang matutunan nila ang karunungan na ito. Gusto kong matuto doon sa aral na yan, ng Book of Enoch, mga aklat, Book of Jubilee, Book of Joshua, yun. Pag ganyan ang feeling mo, pakiramdam, you are elect. Kandidato ka talaga sa langit. Ang mga hindi elect, wala akong panahon dyan. Busy ako sa networking ko, sa negosyo ko. Busy ako, mayroon pa akong dialysis na anak. Busy ako, wala akong panahon dyan. Pero, ibas nanay, nandito na sa nanay eh. Dati yon. Marinig pa sa YouTube channel. Okay. Yan ha. Okay. Ngayon, mapalad talaga ang umiiwas sa kasalanan at lumalakad. Bakit mapalad? Mansion. May service pa nga, chariot of fire. Pero, yung nakikinig, pero minsan naman pasaway, bangkita or parang. Pero hindi marikinang parang ha. Pag magpasyal siya, maglalakad siya, wala siyang service. Dito sa lupa, may service siya. Fortuner. Daming mga service. Mitsubishi, Montero. Pero pagdating sa langit, dahil minsan pasaway, maglakad siya doon. Pero yung aktibo talagang laging umati, nag-iwas sa kasalanan, aba, ang service niya doon, chariot of fire. Sa kanyang stata, nakita, binababay, babay. Ewan ko, hindi ata si Nana yun. Baka si ano yun, si Annalyn yun, babay. O mga anak na, baka yun, babay, mga anak ko. Mukhang hindi si Nana yun, mukhang mga anak ni Tata yung babayan niya. Yan. So, yan. So, para tayo may mamanain tayo sa langit, iwas talaga tayo sa kasalanan. Sikapin natin umiiwas. Alam naman natin ano ang tama, anong mali. Di ba? Minsan kasi, ang mali kasi, masarap gawin, no? Ang kasalanan, masarap gawin. Pero dapat, masarap lang yan dito, pero magdurusa ka doon. Kasi, pag nasa langit ka, doon ka sa parang, wala kang privacy. Halimbawa, sa parang ka, nandoon yung mga leon tigre. Laruin ka nila. Hindi naman mga gakil eh. Tapos, nandoon pa mga ipis, iba, mga taga. Sabi niya, tapos nagustuhan ka nila kasi nakita niya sa mukha mo. Sabi, alis tayo. Hindi. Pero samantalang nandoon ka sa mansion, may privacy ka. Tapos paglabas mo, sakay ka sa chariot of fire mo, may service. Pag doon sa parang o sa bangkita, pag pupunta ka doon, lakad ka lang, lakad. Tapos humingal ka. Kasi inuuna mo ang sarap sa lupa. Inuuna mo. Katulad ng tubo. Pag kumain ka ng tubo, unahin mo yung matabang. Pababa. Ang iba unahin mo yung matamis. Pataas. Di patabang. Unahin ang hirap para ang huli masarap. Pero unahin mo masarap, ang huli mahirap. So, yun kasing ugali na iba. At least ako, hindi ako nagkukulang pag sermon na hindi ko na personal. Kasi pag hindi ko sabihin sa inyo, pagdating ng Judgment Day, baka ako pa sisihin nyo, hindi naman sinabi sa amin yan eh. Hindi kami tinura ng ganun eh. Dapat iwas kami. Hindi naman alam kung paano yun. Abay hawa, hindi namin alam. Yan, dapat si Bishop nga yung siya ilagay sa parang. Pero sabi ko na sa inyo yan ha. Yun. Ayan. At least wala na akong pananagutan. Tuloy tayo. Basa. Dahil sa kanila, ang mga tao ay magiging may kasalanan at
magkakamali at hindi sila makikilala ng tumpak, sapagkat sila ay kabilang sa pagbilang ng taon at tunay na nakatala doon magpakailanman. Isa sa unang portal at isa sa ikatlo at isa sa ikaapat at isa sa ika-6. At ang taon ay natapos sa 300 at 64 na araw. At ang salaysay niyon ay tumpak, at ang naitalang pagtutuos niyon ay tumpak, sapagkat ang mga tanglaw at mga buwan at mga kapistahan at mga taon at mga araw ay ipinakita at ipinahayag sa akin ni Oriel, na kung saan ay pinasakop ni Yahweh ng buong sanglibutan ang hukbo ng langit. Alam mo yung kalendaryo natin, hindi talaga naging tumpak, sabi rito ha. Ang mga tao ay naging may makasalanan na hindi na inibilang sa buong pagbilang ng taon. Hindi talaga na nakuha eh. Oo, ang mga tao ay magkakamali at hindi sila nakikilala ng tumpak. Lalo na yung Julian calendar, tapos naging Gregorian calendar. Hindi na yung tumpak. Tapos, pag tumingin ka sa langit, ngayon, hindi rin tumpak kasi mismo ang mga anghel pasaway, hindi sila nag-duty sa tamang oras. So, yan ang nangyayari. Ngayon, minsan ang mga Hebrew Israelite, magkakaiba-iba ang New Year, magkakaiba ang Pasko, magkakaiba ang mga ano. Kasi, eto kasing hindi nila tinama, pero may sinabi si Hawasay mamaya. Dito daanan natin. Na hindi nagustuhan ng mga Hudyo. Yun ang dahilan na siya pinatay, biniti sa punong kahoy kasi hindi nagustuhan. Kontra daw sa Torah ni Moses. Si Yahweh yun, hindi katamang tao hindi na naintindihan Pero, tingnan mo hindi na sunod Ngayon, tingnan natin paano nangyari. Tingnan mo, basa. First book of Enoch, chapter 74, verse 12. At ang araw at ang mga bituin ay dinadala ang lahat ng mga taon ng hustong-husto upang huwag mapauna o mapahuli ang kanilang posisyon ng isang araw hanggang sa kawalang hanggan. Ngunit kumpleto ang mga taon ng may perpektong katumpakan sa 364 na araw. Sa isang taon, 364 ang araw. Sabi ni Enoch, sinabi niya kay Angel Oriel. Pero anong ginawa ng kalendaryo ng from Gregorian calendar, from Julian calendar to Gregorian calendar ito, 5 buwan ang 30 days. Aabot ng 150 days. 6 na buwan ang 31 days. Aabot ng 166 days. Tapos isang buwan ang 29 days. 365, sobrang isang araw. Whereas dito sa Ethiopia, kalendar, 13 months, 28 days lang lahat. Ang 13 months, ang 13 times 28, maging 364. Tumpak dito sa Book of Enoch. So makikita mo yung pagkakaiba. Ngayon, tuloy natin katulad dito, yung ancient, 13 months kalendar. Ang isang taon ay 13 months. Sa lunar, 13 months din. Sa zodiac, 13 months. That's why si Ferdinand Marcos, nagkaroon siya ng binigyan ng sahod na 13-month fee. Na kahit 12 months lang, pero may isa lang diyan na pang 13 na isasahod sa'yo kahit hindi mo gitrabahuan. Iba yung bonus. Ang bonus, bukod din ang 13-month fee. Sino nakaisip dyan? Si Ferdinand Marcos. Hindi ginawa ng anak. Yung anak, kabaliktaran kasi bangag. Lutang. Kasi pulmoronic. Yan. Yan ang nangyari.
Ngayon, tingnan mo ha, sa isang buwan, hanggang 28 lang, 28 na lahat, oh. Tingnan mo. Oh, 7. Pagpitong araw, sabat, oh, ito, pagpitong araw, 14. Oh, yan, 21, 28. Ano nadagdag? Itong Sol. Sa gitna lang June, saka July, Sol. January, February, March, April, May, June, Sol, July, August, September, October, November, December. Ito yung pang-trace itong Sol. Sa Ethiopian calendar to, ha. Ngayon, tingnan mo, ha. 7. Pagpitong araw, Sabado. Another, 14. Pagpito din, 21, pagpito, 28, pagpito. Tugma lahat. So yan. That's why ang worship talaga Saturday. Hindi Sunday. Kasi ang Sunday, first day of the week yun eh. Oh. Yan. Okay, basa. Hebrews chapter 4, verse 8 to 9. Dahil ito ang mga iniwan ni Yahawashai sa kanila. Hindi na siya magsasalita pagkatapos nito tungkol sa isa pang araw. Kaya't mayroon pang isang sabat na natitira para sa mga tao ng alahayam. Ito yung binanggit ni Yahawashai na hindi talaga nagustuhan ng mga Hudyo. Yun ang sabi na hindi yan totoong Mesiya yan. Dahil kontra sa Torah. Kasi alam ni si Yahawashai, si Yahawah nagkatawa-tawa eh. Alam niya na itong mga ibang mga anghel hindi nag-duty na maayos. That's why yung sa araw, na dalawa yun, sa buwan 4, nagpasaway, pinalitan sila. Ibang mga pangalan, dami na silang pumalit. Oo, madaanan natin mamaya. Kasi mga pasaway itong mga anghel. Tapos yung mga anghel naman, nakaanak dito. Sino yung mga anak nila, tulad sa ugali ng tatay, nagpasaway talaga. Kahit anong badlungo ng badlungo mo, saway na saway, tulibag-bag talaga. Kasi ang tatay nila, fallen angel, which is Satan. Yan. Yung mga tikbalan, tatay nila, fallen angel. Kasi ang anghel sa langit, walang gender yon. Katulad natin, pag pupunta sa langit tayo, ano tayong gender yon? Yung bumaba sila, nagkaroon sila ng gender. Pwede sila maglalaki, pwede sila magbabae. So sa kanila simula ang baling at sa katumboy. Nilikha ni Abba Yahawah, lalaki at babae lang. Pero bakit may alanganin sa gitna? May tumboy, may bakla, may bading. Hindi bading. Kasi ang nangyari, nagmana sa fallen angel. Biro mo, yung fallen angel itong araw nito, ano ko, lalaki ako. Sipin siya ng mga babae. Alam mo, nasilingan ng babae, pagdating ng baha, naging sila. Tapos sila naman, naging babae naman. Sumiping sila sa lalaki. Oh. Yung nasipingan nilang lalaki, pagdating ng baha, naging syokoy. Tapos nasiping sila sa mga hayop, ang anak, tikbalang. Kalahati tao, kalahati kabayo. Mga anak ng fallen angel yan eh. Sabi ko nga, meron isa ditong nagala-galang fallen angel, si Mastima. Huwag kayong matulog lang, hindi kayo nagpanty. Sisipingan kayo ni Mastima na yan. Huwag kayong hindi kayo mag-underwear, lalo na nataypan kayo ni Mastima. Nandito yan eh, si Esau. Anak ni Mastima yan. Kambal ni Jacob yan, pero ang tatay ni Jacob, si Isaac. Pero ang tatay naman ni Esau, si Mastima. Nakita nga sa Jessica Soho eh. Na yung nabuntis siya, lumiligo siya na ano. Iba ang mukha ng anak niya kaysa tatay. Anak ng fallen angel yun eh. Kasama ang mga anak ni Mastima dito, ang 10% na mga demons. Tapos itong mga demonyo pa naman, nandito, anak ni Samael yan at saka ni Lilith eh. At saka yung iba naman, yung mga fallen, mga demons na mga Nephilim, ng higanti. Magkakaroon na sila ng kaluluwa kapag may mag-birthday. Pero celebrate ka ng birthday, yung isang demonyo, magkaroon siya ng sariling kaluluwa. Kasi huwag ka talang mag-celebrate ng birthday. Ang Muslim, ang Hebrew, hindi na celebrate ng birthday yan. Kasi pagod sa mga demonyo yan.
Pero ito kasi mga anak ng Fallen Angel, sige, mag-birthday tayo, celebrate tayo, para yung kasamahan natin, mga katropa natin, kamag-anak ng mga anak ng mga Fallen Angel, magkakaroon sila ng kaluluwa, itong mga demonyo. Hindi nila alam yun. Wala tayong celebration na birthday. Natutuwa ang mga demonyo dyan. Sa Bible, sino ba ang nag-celebrate ng birthday? Si Paraon. Si Herodes. Yan dahil na naputulag ni si Juan Bautista sa birthday ni Herodes. Natuwa sa sayaw sa anak ni ni Herodias, si Herodias sumayaw. Tapos si naman, si yung anak ni Job, nag-birthday ng nag-birthday nag-celebrate ng birthday. Patay lahat. Patay lahat anak ni Job. Oo. Yun na nga kasi mga ignorante nga hindi nag-study, hindi nagre-research. Lalo na ngayon ang library natin nasa Googles na. Dati pupunta ka pa sa library, mag-research ka, dami aklat, research mo. Pero dito, ang grabe pag sa Google. Kaya lang, pag yung premium kukunin mo, may bayad. Ako sinisingil ako. Okay, tuloy tayo. Ngayon, dito pala, sinabi ni Yahweh siya ito, kasi yung Gregorian calendar at sa Julian calendar, hindi talaga magtukma. Pero pag gagamitin natin yung lunar calendar ni Moses, tumitingin ka sa araw, sa buwan. O nyumon na yun, nyumon. Unang araw, nyumon. Pagpito, sabat. Pagpito, tumapat ng Merkulis. O di magpahinga ka ng Merkulis. Magsimba ka ng Merkulis. Sa sunod namang buwan, nyumon. O, pagpito. Tumapat naman ng Lunes. Paano yung nagtatrabaho? Pabago-bago ang sabat mo. Lunes minsan, Merkulis minsan, Huwebes minsan, Martes minsan. Sinabi ni Yahweh sa'yo, may isa pang araw na sabat. Permanente na lang Saturday. Permanenteng Saturday. Para yung mga trabaho, pagdating ng araw ng Saturday, talaga na doon sa simbahan na. Tingnan mo mga Adventist. Ang tawag na sa atin, Hebrew tayo, mga Sabadista tayo. Sila Adventist na Sabadista, tayo Hebrew na mga Sabadista. Kasi Sabado tayo. Sabi na, hindi naman yan, Gregorian calendar naman sa tuloy ninyo. Sinabi na nga ni Yahweh siya dito na hindi naintindihan ng mga Hudyo. Yun ang sarili na si Yahweh siya ay pinatay nila. At saka Yahweh siya, nagpagaling siya sa araw ng Sabat. May pinagpil, gumaling. Nagagalit ng mga Hudyo doon. So, sabi ni Yahweh siya, kung may malaglag na tupa sa bangin, sa araw ng Sabat, hindi ba nyo iligtas yan? Hayaan ba yung mamatay? Kasi sa araw ng Sabat, tinan mo, mga tulibagbag itong mga Hudyo na ito May mga Hudyo pa hanggang ngayon dyan, tulibagbag din. Pero tayong mga rin ng Hebrew Israel, tribe of Manasseh, tribe of Sibulon, matitino tayo, malawak yung pag-iisip natin. Tribe of Naphtali ito. Okay, tuloy, basa. Ano ang salitang Sabado sa Biblia? Ang salitang Sabat ay nagmula sa salitang Hebreo na Shabbat na nangangahulugang pahinga. Ang araw ng Sabat sa Biblia ay Sabado, ang ikapitong araw ng linggo. Ang 10 utos ay nagbabawal sa paggawa ng anumang gawain sa Sabat at sa halip ay ialay ang araw na ito sa pagsamba. Ano sinabi? Ialay ang araw na ito sa paggala-gala? Samba. Sa pagsamba. Yan ang nakalagay. Sige. Okay, ngayon, tuloy tayo. Basa. Exodo chapter 31 verse 13. Sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw ng pamamahinga, sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Anong palatandaan na pinili sila mga elect na maging bayan? Ang palatandaan ay nagsisilbing palatandaan
sa inyong salinlahe, na kailangan ay araw ng papahinga, ang Sabat. Sabat. Araw ng pahinga. Sapagkat ito ang nagsisilbing palatandaan. So, kailangan, pagdating ng Sabat, Saturday, simba talaga. Alam nyo, sabi kasi niya, hindi pwede. Kung may gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ganun lang yun eh. Kung ilik ka naman totoo, ano problema? Langit ka man, ikaw naman puto impyerno. Kaya lang, humanda ka sa bangkita o sa... Pag mag-ulan, doon ka magtago sa ilalim ng puno. Hindi ka pwede makatayo ng bahay doon. Bawal, walang materyales. Lahat ang mag-create doon, gawa ni Yahweh yun. Walang gawa ng tao doon. So, at least nasabi ko na, hindi ako nagkukulang sa inyo. O kayong nanood sa YouTube channel hindi ako nagkukulang sa kasasabi. Minsan nangungugat ng liig ko sa kasasabi. Pero sadya talagang matigas ang inyong ulo at puso. Yan. Basa. At siya ay may kapangyarihan sa gabi at araw sa langit upang gawing liwanag ang liwanag sa mga tao, araw, buwan at mga bituin, at lahat ng kapangyarihan ng langit na umiikot sa kanilang mga pabilog na karwahe. At ito ang mga ayos ng mga bituin na naglalagay sa kanilang mga dako at sa kanilang mga kapanahunan at mga kapistahan at mga buwan. At ito ang mga pangalan ng mga yaong namumuno sa kanila na nagbabantay na sila ay pumasok sa kanilang mga panahon, sa kanilang mga kaayusan, sa kanilang mga kapanahunan, sa kanilang mga buwan, sa kanilang mga panahon ng pamumuno, at sa kanilang mga posisyon. May supervisor May supervise sa buwan, may supervise sa araw. Kasi ang araw, mga angel yan eh. Salita sila dito. Nagkasakay sa karo yan eh. Tapos, ang sa buwan naman, 4 yung sa buwan, 2 lang sa araw. Pero ang nagpasawa yun, napalitan, nadagdagan pa. Hindi lang si Juarez, si Tomas, mayroon pang iba. Dito may bangga. Ngayon, ang iba naman, hindi sumakay sa karo. Naglakad. Ang isang angel na araw, nasa karo ka, dito ang dito, pag bumaba ka, maglakad, so parang ikaw, malapit-lapit ka sa so umiinit. Kasi nakita mo, init ang panahon natin. Kahit gabi yun, pawis ng pawis. Kasi yung angel na araw ay hindi sumakay sa karo, bumaba. So bumaba siya. Kung sa karo siya, siyempre natatakpan protection sa... Sabi na hindi, kailan mainit kasi butas ang ozone layer. Sabi ng mga taga-NASA, ozone layer daw nabutas dahil sa usok. Hindi. Angel na pasaway na araw, bumaba siya, naglakad. Siguro napagod na siguro, baka sumakit ang puwet sa kaupo sa karo. So maglakad ako, balakad naman ako. Dumiinit. Tapos napagod na kayo, sumakay naman sa uli. Lumamig naman ang panahon uli. Ganon, nalalaman natin dahil sa bukong bihinok. Pero sabi ng NASA, hindi, kasi akala nag-init ang panahon ngayon kasi butas-butas ng ozone layer dahil sa mga usok ng mga pabrika, ng mga ginawa. Anong ozone layer? Anghel yan ng araw, bumaba, naglakad. Tuloy. Ang kanilang 4 na pinuno na humahati sa 4 na bahagi ng taon ay unang pumasok. At pagkatapos nila, ang 12 pinuno na nag-utos na maghahati ng mga buwan. At sa loob ng 300 at 60 araw ay may
araw. Para sa apat na interkalaryo na araw ay mayroong mga pinuno na sa apat na bahagi ng taon. At ang mga pinunong ito sa libo-libo ay pinag-uugnay sa pagitan ng pinuno at pinuno, bawat isa sa likod ng isang istasyon. Ngunit ang kanilang mga pinuno ay gumagawa ng dibisyon. At ito ang mga pangalan ng mga pinunong naghahati sa apat na bahagi ng taon na itinalaga. Melkiel, Helemelek, at Milihal, at Nariel. Yan, mga anghel to na nasahin sa araw. Yan, magsalit-salita yan sila, oh. With duty. May supervisor pa sila, libo-libo. Tuloy tayo, basa. At ang mga pangalan ng mga namumuno sa kanila. O, yan. Adnarel, at Ihasosael, at Elomiel. Ang tatlong ito ay sumusunod sa mga pinuno ng mga utos. At mayroong isa na sumusunod sa tatlong pinuno ng mga utos na sumusunod yaong mga pinuno ng mga istasyon na naghahati sa apat na bahagi ng taon. Sa simula ng taon, si Melkihal ay unang bumangon at namumuno na pinangalanang Tamayini at araw. At ang lahat ng mga araw ng kaniyang kapangyarihan habang siya ay namumuno ay 91 araw. Yan, yun yung mga anghel nga. May supervisor, may namumuno din, may nag-supervise sa mga anghel. Kasi minsan kung wala mag-supervise, hindi mag-duty. Ano mangyari sa mundo pag hindi siya mag-duty? Bilang araw. Oo. Tuloy. At ito ang mga tanda ng mga araw na makikita sa lupa sa mga araw ng kaniyang kapangyarihan. Pawis at init, at mga tahimik, at ang lahat ng punong kahoy ay namumunga. At ang mga dahon ay namumunga sa lahat ng puno. At ang ani ng trigo, at ang mga rosas na bulaklak, at ang lahat ng mga bulaklak na lumalabas sa parang. Ngunit ang mga puno sa panahon ng taglamig ay nalalanta. Nandito ang apelido ni Hara Ninaw, ni Dato Ninaw. So, pag nasa tamang posisyon ng araw sa buwan, ganda ang bumunga ang mga panahon. May tamang init, tamang lamig, ganon. Pero pag hindi rin nag-duty ng maayos, kasi may supervisor talaga. Kasi pukpukin yung mga pasaway ng mga anghel eh. May mga anghel tulibagbag eh. Tuloy. Ito ang mga pangalan ng mga pinuno na nasa ilalim nila. Erkael, Selebsel, at isa pa na idinagdag sa isang ulo ng 1,000 na tinatawag na Helohasep. At ang mga araw ng paghahari ng pinunong ito ay nasa wakas. Ang susunod na pinuno pagkatapos niya ay si Helemelek, na pinangalanan ng isa na nagniningning na araw, at lahat ng mga araw ng kanyang liwanag ay 91 araw. Anong pangalan sa anghel na siya ang nagningning na araw? Nagniningning na araw pala to si Lilimik. Shining star yan. Oo. Pero
Ang dami sila magsalit-salita, mag-duty sa araw, tsaka sa buwan. Mga anghel lahat yan. May chariot sila na service. Salit-salitan. Ang akala natin, parang buwan lang talaga, araw talaga, lilikha lang talaga kusa. Hindi, mga anghel pala, mga bituin, mga anghel yan eh. Tapos ang iba, naglipat, mga chapter natin, naglipat sila sa kulog, sa lightning. Oh, meron mga anghel, naging kulog ang iba naging lightning. Oh, kidlat. Oh. Tuloy. At ito ang mga tanda ng kaniyang mga anak sa lupa. Nagniningas na init at pagkatuyo. At ang mga punong kahoy ay nahinog ang kanilang bunga. At ang lahat ng kanilang bunga ay hinog at handa. At ang mga tupa ay magkakatulad at naglilibig. At ang lahat ng bunga ng lupa ay natipon. At lahat ng nasa parang at ang pisaan ng ubas. Ang mga bagay na ito ay kunin lugar sa mga araw ng kaniyang paghahari. Ito ang mga pangalan, ang mga utos, at ang mga pinuno ng mga pinunong yaon ng libo-libo. Gidayhal, Hiel, at Hiel. At ang pangalan ng pinuno ng 1,000 ay idinagdag sa kanila. Aspael. At ang mga araw ng kaniyang kapangyarihan ay nasa wakas. Pero mo ha, isang angel, pinuno siya sa mga libo-libo. Yan, mga pangalan, mga angel na yan. Okay. Tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 83, verse 1 to 11. At ngayon, aking anak, Matusalem, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng aking mga pangitain na aking nakita. Naisinalaysay ko ang mga ito sa harap mo. 2 pangitain ang nakita ko bago ako kumuha ng asawa. At ang isa ay medyo hindi katulad ng isa. Ang una, noong ako ay natututong sumulat. Ang pangalawa, bago ko kinuha ang iyong ina. Nang ako ay nakakita ng isang kakilakilabot na pangitain. At tungkol sa kanila, ay nanalangin ako sa Yahawa. Inihiga ako sa bahay ng aking lolo na si Mahalalel. Nang makita ko sa isang pangitain kung paano gumuho ang langit at natangay at nahulog sa lupa. May pangitain si Enoch ha? Tuloy natin. At nang ito ay bumagsak sa lupa, ay nakita ko kung paanong ang lupa ay nilamon sa isang malaking kalaliman. At ang mga bundok ay nakabitin sa mga bundok. At ang mga burol ay lumubog sa mga burol. At ang matataas na puno ay napunit mula sa kanilang mga tangkay. At itinapon at lumubog sa bangin. At pagkatapos ay isang salita ang dumating sa aking bibig. At aking itinaas ang aking tinig upang sumigaw ng malakas. At sinabi, ang lupa ay nawasak. At ginising ako ng aking lolo na si Mahalalel. Habang ako'y nakahiga malapit sa kanya. At sinabi sa akin, bakit ka umiiyak ng gayon, anak ko? At bakit ka gumagawa ng ganoong panagoy? Kita mo ha? Umiyak si Enoch sa tanong ng lolo niya. Pero tuloy tayo.
Kwento. At isinaysay ko sa kanya ang buong pangitain na aking nakita. At sinabi niya sa akin, isang kakilakilabot na bagay ang nakita mo, aking anak. At ang iyong pangitain sa panaginip ay tungkol sa mga lihim ng lahat ng kasalanan ng lupa. Itong lumubog sa kalaliman at wasakin ng malaking pagkawasak. At ngayon, anak ko, bumangon ka at magsumamo kay Yahawa ng kaluwalhatian. Yamang ikaw ay isang mananampalataya upang ang isang nalabi ay manatili sa lupa at upang hindi niya sirain ang buong lupa. Anak ko, mula sa langit ang lahat ng ito ay darating sa lupa. At sa lupa ay magkakaroon ng malaking pagkawasak. Ito yung isang pangitain ni Enoch, yung darating na baha, na isang pamilya na lang ang matira. Kasi pinag-pray niya na may matira talaga. Oh. At saka yung nagkaroon ng pagguho, pagbagsak, yung pagbaba ng mga fallen angel nga nagkaanak-anak sila dito sa lupa, ng anak ng tao. Tuloy. Pagkatapos noon, ay bumangon ako at nanalangin at nagsumamo at isinulat ko ang aking panalangin para sa mga saling lahi ng daigdig. At ipapakita ko sa iyo ang lahat, aking anak na si Matusalem. At nang ako ay lumabas sa ibaba, at nakita ko ang langit, at ang araw na sumisikat sa silangan, at ang buwan na lumulubog sa kanluran, at ilang mga bituin, at ang buong lupa, at lahat ng bagay na kanyang nalaman sa simula. Kung gayon, niluwalhati ko ang Yahawa ng paghatol, at pinuri ko siya dahil ginawa niya ang araw. Lumabas mula sa mga bintana ng silangan, at siya ay umakyat at bumangon sa ibabaw ng langit, at umalis at patuloy na tinatahak ang landas na ipinakita sa kanya. This is a prayer of Enoch, ha? Tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 84, verse 1 to 6. At aking itinaas ang aking mga kamay sa katuwiran, at aking pinuri ang banal at dakila, at nagsalita sa pamamagitan ng hininga ng aking bibig, at ng dila ng laman na ginawa ni Alahayam para sa mga anak ng laman ng mga tao, na kanilang sinalita sa kanila, at binigyan niya sila ng hininga at dila at bibig upang sila ay magsalita dito. So, gano'n. Tuloy tayo. Purihin ka, O Yahawa, Hari, dakila at makapangyarihan sa iyong kadakilaan. Yahawa ng buong lumikha ng langit, Hari ng mga hari, Alahayam ng buong mundo. At ang iyong kapangyarihan at paghahari at kamahalan ay nananatili magpakailanman. At sa lahat ng salin lahi ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. At ang buong langit ay iyong trono magpakailanman. At ang buong lupa ay iyong tutungtungan magpakailanman. Sapagkat ikaw ang may gawa at ikaw ang namamahala sa lahat ng bagay. At
walang napakahirap para sa iyo. Ang karunungan ay hindi humihiwalay sa dako ng iyong luklukan, ni humihiwalay man sa iyong harapan. At alam mo, at nakikita, at naririnig ang lahat. At walang nakatago sa iyo, sapagkat nakikita mo ang lahat. Ganyan ha. Buko binok ko ha. Chapter 84. Anong binanggit dito sa chapter 2 dito ha? At ang buong langit ay iyong trono, magpakailanman. At ang buong lupa ay iyong tungtungan, magpakailanman. Walang nakatago ha. Tingnan natin sa ibang verse to, basa. Jeremias chapter 23 verse 24. Walang makapagtatago sa akin. Nakikita ko siya kahit saan siya magpunta. Oh, yeah. Dahil ako ay nasa lahat ng dako, sa langit at sa lupa. Oh. So, kahit anong ginawang kalukuhan natin, alam mo, pwede mo malinlang ang kapwa-tao mo, asawa mo, ang mga anak mo. Pero kaya alam niya, walang makapagtago. Eh, sino ang maghukom? Tao ba? Kasama kapitbahay ba natin? Mga kamag-anak ba? Hindi, si Hawa. Kitang-kita niya. That's why sabihin mo, secret na ito hawak ko. Sabihin sa asawa ko, wala sabihin niya. Wala, alam niya yan. Dahil walang makapagtago sa kanya. Mag-good boy na lang. Mag-bad-bad ka pa minsan-minsan. Oh, sabihin mo sa katabi, lagi tayong good, ha? Lagi tayong good. Tuloy, ito pa. Basa. Gawa chapter 7 verse 49 to 50. Ang langit ay aking trono, at ang lupa ay aking tuntungan ng aking mga paa. Ano itong bahay na inyong itatayo para sa akin? Sabi ni Yahweh. At saan nandoon ang aking pahingahang dako? Hindi ba ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Siya yung gawa. Pagpunta ka sa parang, hindi ka pwedeng magtayo doon. Dahil bawal. Siya lang ang magawa eh. Pasensyahan ka, wala kang mansyon. Doon ka sa parang, pasaway ka kasi. Alam ni Yahweh yan, ito, pang parang ka, ito, pang magkita. Pasaway ka kasi minsan eh. Kasi siya lang ang gumagawa eh. Ngayon, sa Acts to ha, chapter 7, sabi naman doon ng Enoch, chapter 84, verse 2, ito, pareho. Ang langit ay aking trono, at ang lupa ang aking tungtungan ng aking mga paa. Ano itong bahay na inyong itatayo? Di sa makasya doon sa magtayo ng bahay yung templo, parang ano, hindi. Super laki ni Yahweh. Super, maliit pa si King Kong. Okay. Ito, basa. Second Chronicle chapter 2 verse 6. Ngunit sino ang makapagtatayo ng templo kung saan siya naninirahan? Gayong kahit ang pinakamataas na langit ay hindi kasya. At sino ako para magtayo ng templo para sa Kanya? Ang itatayo ko ay isang templo lamang upang magsunog ng mga hain sa harapan niya. Yung templo ito, para magsunog lang harapan. Noong Old Testament. Pero yung nahandog na si Yahweh, wala nang handog. Tapos na. So yan, sa Second Chronicles ito, hasalin to sa original o Hebrew. Pilipino, Hebrew, Pilipino, English, yan. Kasi may Google Translator na eh. Na minsan naniningil sa akin talaga. Sige, pag gumagamit ka sa naningil yan eh. Lahat ng mga naniningil lang sila.
Kasi sa mga vlogger naman na maraming viewer, nagbabayad naman sila sa, magbabayad din sila. At saka mayroong magpabigay sa kanila ng commercial, magbabayad din sa kanila yung commercial. Hindi, business talaga. Eh, ikaw, ginagamit mo ang facility sila, babayad ka. Oo, ganon. May libre lang, ilan, katagalan, singilin ka na. O, tuloy. At ngayon, ang mga anghel sa iyong langit ay nagkasala ng pagsuway at sa laman ng mga tao. Ang iyong puot ay nanatili hanggang sa dakilang araw ng paghuhukom. At ngayon, malakayang na Yahweh at dakilang hari. Ako ay nagsusumamo at nagsusumamo sa iyo. Nasagutin mo ang aking panalangin na mag-iwan ng isang henerasyon sa lupa at hindi upang sirain ang lahat ng laman ng tao, upang gawin ang lupa na walang mananahan, upang magkaroon ng isang walang hanggang pagkawasak. At ngayon, aking Yahweh, sirain mo sa lupa ang laman na pumupukaw ng iyong puot. Ngunit ang laman ng katuwiran at katuwiran ay natatatag bilang isang halaman ng walang hanggang binhi. At huwag mong ikubli ang iyong mukha sa aking dalangin sa iyong lingkod, O Yahweh. Oh, ito, nalangin si Enoch, ha? No, wag mo i-copy, sagutin siya. Okay, tuloy. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 22, verse 1 to 11. Sa ikasampung langit, arabot, nakita ko ang anyo ng mukha ni Yahweh, na parang bakal na pinakintab ng apoy. At naglabas, nagbubuga ng mga kislap at nagniningas. Sa gayoy nakita ko ang mukha ni Yahweh. Ngunit ang mukha ni Yahweh na hindi mailalarawan, kamangha-mangha at napakakilabot at napakakilabot. Nakita mismo ni Enoch, ha, ang mukha ni Yahweh. Kasi nasa heavenly na siya eh. Kasi hindi sa lupa, mamamatay ka pag makita mo ang mukha niya. Eta, gusto niyo makita ang mukha ni Yahweh. Ito na yon. Matitindi, no? Nag-apoy, oh. Parang bakal na pinagkintab ng apoy. At naglalabas, nagbubunga ng mga kislab at naglilingas. Parang maalala ko yung pelikula na Ghost Rider. Napanood mo Ghost Rider, di ba? Apo yung pinawag. Ganon si Yahweh. Ay, tuloy natin. Tuloy, ha? Ayan, si Yahweh. Oo. Ayan. Kita ba? Ni-research ko yan eh. Kita ko sa Google. Okay. Matindi ng research nga ngayon, oh. Ngayon, tinan mo. Kamay ni Yahweh to, ha? Kamay lang yan, oh, tao. Nasa lahat ng dako nga siya, eh. Ang langit ang kanyang trono. O saan yung trono niya? Langit. O doon, ilagay yung puwet niya. Upo siya. Apakan ng paa niya, ang lupa. Di ang haba niya, laki. O. Kamay lang nga, o. Kamay. Kita mo, kamay lang nga, o. O, ng tao. Super higanti. Maliit pa si King Kong. Ganon. Tapos, ngayon, dito tayo sa Exodo chapter 33, verse 18 to 23. Exodo yan, ha? Basa. Original Hebrew to. Dito tayo sa na-translate na. Sige. Exodo chapter 33,
Oo. 18-23. Pagkatapos ay tinanong ni Moises, Yahwa, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Makikita ninyong lahat ang aking kaluwalhatian at sasabihin ko sa inyo ang aking pangalan na Yahwa. Maaawa ako sa mga nais kong kaawaan at mahabag ako sa mga nais kong mahabag. Ngunit hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat sino mang makakita sa kanila ay tiyak na mamamatay. Dito sa tabi ko, maaari kang tumayo sa bato. Kapag ang aking kaluwalhatian ay dumaan, dadalhin kita sa bitak ng bato at tatakpan kita ng aking kamay. At kapag dumaan ako, aalisin ko ang aking kamay at makikita mo ang aking likod, ngunit hindi ang aking mukha. Sagot ni Yahweh. Yeah, tama ha? Gusto ni Moses na makita si Yahweh. Mamatay ka Moses pag makakita ka sa mukha. Si Enoch, iba kasi sa langit na yun eh. Ano na ang iba ng si Enoch doon eh. Dito sa lupa to eh. At tatakpan na ka lang. Ang laking kamay ni pag ganyan lang, makalusot. Ganito, kasi laki lang kayo. Eh, laking kamay ni, pagdaan niya, kita, likod. Likod na nakita ni Moses. Likod na niya. Salin ito ha, sa original. Pero pansinin mo yung ano niya ha. Ito ha. Ito ha. Sabi na, ito ang pinakamalaga Nahawa ako sa mga nais kong kaawaan. At nahabag ako sa mga nais kong kahabagan. Siya ang magdesisyon. Pinahabagan kita, pinawaan kita. Sige dito. Ayaw ko sa'yo, ay inis ako sa'yo, tutong ka. Si Hawa ang nagdedesisyon. Sovereignty. Parang dictatorship. Pero siya, sole decision maker na siya. Hindi siya pwede madiktahan eh. Wala siyang advisor. That's why na tayo, gumawa tayo na ikahabagan tayo, kawaan mo. Close tayo kay Hawa. Ngayon, paano ka maging close niya kung ikaw ay pasulpot-sulpot? Sabi niya, magkita ka talaga. Hindi ka pwede. Kasi, ito kasi ha, mawala ako ng isang sabat sa Mindanao, importante yun eh. Pero maghanap ko kanda ko ng worship doon sa kabila doon. Simba pa rin. I-worship ko sila doon sa sabat. Isang sabat lang wala ko dito sa Mindanao. Pero ngayon, may meeting sa National Director. Hindi ko ma-attend. Sabi ko, huwag niyo itapat taling Saturday. Maraming nagpuntak sa akin ng shooting Saturday, tinanggihan ko. Pero sa Mindanao, kasi yung lupa doon na sikasuhin, pero magkanda ko ng worship doon sa Sabat para malaman lang tunay na pangalan ng Creator. Okay, tuloy tayo. Basa. At sino ako para magsalita tungkol sa hindi masabi na personalidad ni Yahweh at sa kaniyang magandang mukha, at hindi ko masasabi ang bilang ng kaniyang maraming mga tagubilin at iba't ibang mga tinig. Ang trono ni Yahweh ay napakadakila at hindi ginawa ng mga kamay. Niyang karamihan ng mga nakatayo sa palibot niya, ang mga hukbo ng mga kirubin at mga sirapin, o ang kanilang walang humpay na pag-awit, o ang kanyang hindi nagbabagong kagandahan. At kung sino ang magsasabing na hindi mailarawang kadakilaan ng kaniyang kaluwalhatian. Hindi magbabagong kagandahan. Tapos, ang kasama niya, yung hukbo ng mga kirubin, 4 na mukha ang kirubin, at mga serapim, 6 na pakpak.
Ito namang kirubim, 4 na pakpak, ito 6. Pero 4 na mukha to, ito isang mukha lang. Tapos, walang hupay sa pag-awit. Laging may umawit doon. Yahweh will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be guide. Hold me closely to his side. Ibro ang kanta nila. Hebrew na. Pero Hebrew na salita natin doon. Ano, Hebrew. Ngayon, English lang muna tayo dito. Pero prayer natin yung pinili na. Hebrew naman yun eh. Okay. Diba? Kita mo, ang ganda, no? Pero sabi ni Enoch, sabi niya, sino ako para magsalita tungkol sa hindi masasabi ng personalidad ni Yahweh at sa kanyang magandang mukha? Super guwapo talaga siya. Walang binatmat yun. Silang Tom Cruise, silang Elvis Presley, walang binatmat yun. Kasi ang mga Indian guwapo, pero mas higit pa siya doon. Pero yung nagkatawang tao siya, kamukha siya ni Roger Manatad. Ito sa Yahweh, oh. Pero baka higit pa dyan, oh. Tintab talaga, oh, Yahweh, oh. Nakita ko lang ito sa Google, eh. Picture. Ngayon, nagkatawang tao siya, anong pangalan niya? Basa. Matthew chapter 1 verse 21. At nanganak siya ng isang lalaki at tinawag ang kaniyang pangalan na Yahweh sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan mula sa kanilang mga Yahweh na, nagkatawang tao siya. Ngayon, anong hitsura ni Yahweh? Roger Manatad. Pero ang si Sari Bodia, ang gwapo niya, Jesus, oh. Kailan si Jesus na birthday na, December 25, 1525. Kaya Yahweh ay lumutang sa daong tradisyon up to 70 AD. Kasi pagdating 70 AD na ako, pinalitan yung pangalan niya. Jesus lang pinalit. Bago naging Jesus. Ayan, kasi noong 1524, naimbento ang G at saka V as in victory. Dalawa kasi ang wala noong panahon eh, yung G at saka V, victory. So, ngayon, pagdating ng after 1 year, yung gumawa si William Tyndale, ito na, mayroon ng letter G, yan na, Jesus Christ, was born on December 25, 1525. Kasi nagkaroon ng letter G noong 1524. Dito yung paglikha ni William Tyndale. Pero si Yahweh, birthday niya, September 11, 3 BC. Yan, ito. Pero si Yahweh, super guwapo, pero nagkatawang tao siya. Hindi natin masabing super pangit. Medyo pangit lang talaga. Negro. Okay. Ngayon, basa kung sino si Yahweh siya. What does the Hebrew name Yahweh mean? According to the user from United Kingdom, the name Yahweh is of Hebrew origin and means Yahweh is salvation. Yung ang Yahweh ang ibig sabihin, Yahweh is salvation. Si Yahweh ang tagapagligtas. Nagkatawang tao siya. Dito tayo ha, sa book of, basa. Sige. Unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 14, verse 1 to 6. Pagkatapos ay sinabi ni Adan sa alahayam, O Yahweh, kunin mo ang aking kaluluwa at huwag mo na akong hayaang makita pa ang kadiliman na ito. O dalhin mo ako sa isang lugar kung saan walang kadiliman. Ngunit sinabi ni Alahayam na Yahweh kay Adan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang kadilimang ito ay lilipas mula sa iyo sa bawat araw na aking itinakda para sa iyo hanggang
sabi ni Alahayam kay Adan, ang lahat ng paghihirap na ito na ginawa mo sa iyong sarili dahil sa iyong pagsalangsang ay hindi magpapalaya sa iyo mula sa kamay ni Satanas at hindi ka ililigtas. Ngunit gagawin ko kapag ako ay bumaba mula sa langit at ako ay magiging laman ng iyong mga kaapu-apuhan at dalhin sa aking sarili ang kahinaan na iyong dinaranas. Kung magkagayoy, ang kadiliman na dumating sa iyo sa yungib na ito ay sasapit sa akin sa libingan kapag ako ay nasa laman ng iyong mga inapo. At ako na walang mga taon ay magpapasakop sa pagbilang ng mga taon, ng mga panahon, ng mga buwan, at ng mga araw. At ako ay ibibilang na isa sa mga anak ng tao upang iligtas kayo. At ang Alahayam ay tumigil sa pakikipag-usap kay Adan. Sinong kausap ni Adan? Si Yahweh Alahayam. Ngayon, anong sabi niya? Wala siya, nagpabilang na siya sa buwan, taon, panahon, para at upang iligtas kayo at mabibilang isa sa mga anak ng tao. Nagkatawang tao si Yahweh. Siya si Yahweh Shai. Huwag mong sabihin, iba si Yahweh Shai, iba si Yahweh. Isa lang siya, nagkatawang tao. Yung pag-akyat doon, dalawa na ang katawan, pero isa lang yun siya. Ihiganti naman yung unang Yahweh. Yung pangalawang Yahweh, na dating Yahweh Shai sa lupa, yun ang kasama natin forever. Kasi kasing laki lang natin lahat. Pero ang mukha niya, hindi na mukha ni Manata. Gwapo na siya. Gwapo na rin tayo. Hindi yung pagdating doon, kamukha pa rin ni Roger. Hindi na, magbabago na. Pati mukha natin, magbabago na rin. Okay. Tuloy. Basa. Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat ipinanganak sa atin ang isang bata, ibinigay sa atin ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat. At ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Alahayam, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Walang hanggang ama. Kasi ama, si Aba talaga siya eh. Siya si Aba, Yahweh. Nagkatawang tao lang siya. Yan. Tuloy. Gawa chapter 4 verse 12. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahweh Shai. Sapagkat sa silong ng langit, ang kaniyang pangalan lamang ang ibinigay ng Alahayam sa kaligtasan ng sangkatauhan. Bakit kay Yahweh siya matagpuan ang kaligtasan? Kasi si Yahweh nagkatawang tao para magkaroon ng laman at dugo. Para isig yung dugo niya para sa katubusan natin, sa ating kasalanan. That's why kaligtasan na kanya. Pag akyat na sa langit, Yahweh na rin ang pangalan niya, hindi ni Yahweh siya. Isa na lang pangalan, Yahweh na. Yan. Ngayon, pero ang kinikilala sa buong mundo, ito, Jesus Christ. Ay, ito nanggaling mo ito kay Serapis Christos eh. Noong 305 BC, up to 325 AD. December 25, 1525 AD. Dito sa 300 BC. Pero mo Serapis Christos become Jesus Christ. Sino to? Fallen angel. Ito, fallen angel yan. Satan. My Savior is Yahweh Shai, Black Messiah. Jesus white is a fig into store. Jesus. The name Jesus Christ is not the
a transliteration. It's a substitution. Hindi sa transliteration, substitution, pinalitan. Ang Yahweh siya ay pinalitan dito. Impostor to. Pero ito ang kinikilala sa buong mundo. Akala ba ninyo dito kayo kumikilala maligtas? Akala ninyo sa langit kayo, magugulat kayo sa dagat-dagatang apoy ang bagsak nyo. Hindi kayo babagsak sa kangkungan. Hindi kayo babagsak sa kumunoy. Babagsak kayo sa dagat-dagatang apoy. Pag ito ang kinikilala niyong Savior. Kasi fake impostor yan eh. O, basa. At ako'y nagpatirama at yumukod sa harap ni Yahweh. At si Yahweh sa pamamagitan ng kaniyang mga labi ay nagsabi sa akin, lakasan mo ang iyong loob, Enoch. Huwag kang matakot. Bumangon ka at tumayo ka sa harap ko magpakailanman. At itinaas ako ng Arhestrategia Michael at dinala ako sa harap ng mukha ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh sa kaniyang mga lingkod na tinutokso sila. Hayaang si Enoch ay tumayo sa harap ng aking mukha magpakailanman. At ang mga maluwalhati ay yumukod kay Yahweh. At nagsabi, hayaan si Enoch ay umalis ayon sa iyong salita. Tingnan mo ha. Mapagbiro pala to si Yahweh. Tinutokso niya yung mga anghel eh. Sayo. Hayaan niyo si Enoch. Lumapit sa mukha, magpakailanman. Forever yon. Sabi naman itong mga anghel naman na ano, hayaan si Enoch umalis. Sayo. Ang anghel inggit sa tao talaga. Inggit yan sino. Pansinin mo ha. Sabi ni Yahweh, itaas ako. Tinaasan ni Michael, no? Ito yung another title ni Michael eh. Dinala ako sa mukha ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh. Si Yahweh nagsabi sa kanyang mga lingkod na tinukso sila. Tinukso. Kumbaga, joke lang, joke. Hayaan si Enoch ay tumayo sa harap ng aking mukha magpakailanman. Aba, ang galing ni Enoch ha. Parang very special siya kay Yahweh. At ang mga malaluhati, ito yung mga angel to, malaluhati, ay yumukod kay Yahweh, yumukod yung mga anghel. At magsabi, hayaan si Enoch na umalis sa iyong salita. Inggit ang mga anghel. Pero biro lang yung Yahweh para malaman na ano, joker pala si Yahweh, mana pala ako kay Yahweh, joker. Joker. Okay talaga. At sinabi ni Yahweh kay Michael, humayo ka at hugarin mo ang makalupang damit ni Enoch at pahiran mo siya ng aking matamis na pamahid. At isuot mo sa kanya ang damit ng aking kaluwalhatian. At ginawa ito ni Michael gaya ng sinabi sa kanya ni Yahweh. Pinahiran niya ako at binihisan ako, at ang anyo ng pamahid na iyon ay lampas sa dakilang liwanag, at ang kanyang pamahid ay tulad ng matamis na hamog, at ang amoy nito ay banayad, nagniningning tulad ng mga sinag ng araw. At tiningnan ko ang aking sarili na parang ako ay isa sa kanyang mga maluwag. Wow, ito. Ganyan yung tsura natin pagdating natin doon. Nagniningning. Pero aywan ko itong mga taga-parang taga-bagkita, baka hindi nagniningning siya. Kasi mga pasaway eh. Pero langit pa rin. Kasi ilik naman. Pero ito, magniningning. Bakit ang siya ngayon? Pero sinag talaga na, iba eh. That's why,
Iba talaga, umayos na talaga tayo maglilingkod dito. Huwag tayo magtamad-tamad. Sulpot talaga lagi. Hindi naman pasulpot-sulpot. Sulpot lagi. Kasi nga ating paglilingkod, hindi naman ito naging walang bahala. Nag-ipon tayo ng kayamanang mamanain sa langit. Kasi kung mag-ipon tayo ng kayamanan sa lupa, maiwanan pa rin natin to. Halimbawa, dumating ang blessing. Kain kang kain, wala ka ng control. Kalaban na pala sa katawan mo, kinakain mo, natinggo ka. Na heart attack. Tulad ni Jacqueline Jose, ibang mga ano. Sino nang magmamana sa lupain mo? Di ba binanggit yun ni Yawasay? Na magpakabusog ka. Nandiyan. Ano sabi ni Yawasay? Parang nagmura nga sa hangal. Sabi niya, di mo ba alam ngayong gabi kukunin ko ang buhay mo? Sino ngayon kinabang sa iyong mga napundar na mga kayamanan? Nag-meet daw pa nga si Yawasay, hangal, salitang hangal eh. So, yung mga makamundo lang di pundar, mga hangal yon. Biro mo naman ha, Ibo. Mulang Sunday hanggang Friday, atin lahat yan. Pagdating ng Saturday, 3 oras, may 4 na oras na binigay natin para sa pagsamba. Ngayon, pinagkait pa natin. Sobra naman tayong gahaman sa oras. Oo. Ganon, di ba? Makikita mo na medyo pasaway talaga. Pero pag active tayo, yan ang may mamanain sa langit. Mansion at saka Chariot of Fire na service natin. Chariot of Fire, walang problema yan dito. Walang problema yung gasolina pambili, motor at saka yung sasakyan. Doon, wala na kang problema. Chariot of Fire, dalawang kabayo yan. Sakay ka, lilipad na niya doon. Sakay ka doon. Pag-isahan na yun, ang sakay doon. Tuloy tayo. At tinawag ni Yahweh ang isa sa kaniyang mga arkanghel na pinangalanang Prabuel, na ang kaalaman ay mas mabilis sa karunungan kaysa sa ibang mga arkanghel, na sumulat ng lahat ng mga gawa ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh kay Prabuel, ilabas ang mga aklat mula sa aking mga kamalig at isang tambo ng mabilis na pagsulat, at ibigay ang mga ito kay Enoch, at ibigay naman ni Enoch ang mga aklat sa mga hinirang at nakaaaliw na mga aklat mula sa iyong kamay. Ang sa English to na Book of Enoch, ito ang tawag doon na storehouse. Pag i-translate mo, kamalig. Storehouse yun sa English eh. Kasi through Google Translator from English to Tagalog eh. Gamit oh. So yan. So, biro mo matatranslate mo. Yan. Gayon, pinadalahan si Enoch ng aklat ni Archangel Prabuel. Ito. Ngayon, tuloy tayo. Ayan, ito yan. The original ancient Hebrew Bible had 777 scroll. Scroll pa yan, una, bago naging aklat. Ayan, ninakaw. Kailan ba ninakaw? Noong 70 AD. Ninakaw ng Roman Empire, nilusob ang Jerusalem. Ngayon, ilan ba ang secret book? 777. May video kayo sa YouTube, mapakinggan mo itong nagsalita na ang aklat talaga ay 777. Ngayon, ang nangyari, ito, basa. Ano nangyari? Mayroong 777 aklat ng Biblia. Mayroon lamang tayong 66 sa kanila, habang 711 ang nawawala. Nakuha ng mga puting sombrero ang lahat ng ito sa basement ng Vatican, kasama ang 650 kargamento ng eroplano ng ninakaw na ginto at mahahalagang artifact. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung ano ang itinago sa atin ng lahat ng katotohanan. So, ninakaw nakalagay doon sa basement, nakita sa basement ng Vatican. Na nakasama pa ang mga ginto at artifacts doon kay King Solomon. Ngayon, ginawa nila 66 na lang, natago itong 711.
sumikat tuloy tindahan 7-Eleven, no? Isama to 7-Eleven plus ito, 777, oh, yan. So, ganun nangyari, oh. Ngayon, oh, yan. Sabi ni Pope Francis, oh, quiet, nasa aming basement. yung secret mo ko, nasa basement naman sabi na, oh, yung kamay na, di ba? Nakita nyo? Ganun siya, oh. It's sort of Satan talaga to, eh. Yung mga, oh, yan, oh. Yung Catholic Bible, ito na, yung mahasa ng mga tao. Ay, ano, born again Christian, oh. Back, born again Christian, hindi umasa. Eh, umasa kayo dyan, lies yan, oh. Only a lie has different version. Oh, Good News, NIV, American Standard, King James, lahat, oh. Lies, kasinungalingan, kasi pinalitan na ng mga pangalan ng fallen angel, ang pangalan ng Creator at saka Savior. Oh. Ngayon, ano nangyari sa Book of Enoch? Basa. 2 Enoch chapter 23 verse 1 to 3. At sinabi niya sa akin ang lahat ng mga gawa ng langit, lupa at dagat, at lahat ng mga elemento, ang kanilang mga daanan at paglakad, at ang mga kulog ng mga kulog, ang araw at buwan, ang mga pagtakbo at pagbabago ng mga bituin, ang mga panahon, mga taon, mga araw at oras, ang pagtaas ng hangin, ang bilang ng mga anghel, at ang pagbuo ng kanilang mga awit, at lahat ng bagay ng tao, ang dila ng bawat awit at buhay ng tao, ang mga utos at tagubilin, at matamis na tinig na pag-awit, at lahat ng bagay na nararapat na matutunan. Maganda pala ang boses ng mga anghel umawit. Wala palang sintonado doon. Nag-praise and worship sila doon, no? Tuloy. At sinabi sa akin ni Prabuel, lahat ng mga bagay na sinabi ko sa iyo, isinulat namin. Umupo ka at isulat ang lahat ng kaluluwa ng sangkatauhan. Gaano man karami sa kanila ang isinilang. At ang mga lugar na inihanda para sa kanila hanggang sa kawalang hanggan. Sapagkat ang lahat ng kaluluwa ay inihanda hanggang sa kawalang hanggan bago palikhain ang mundo. At lahat ng 30 araw at 30 gabi, at isinulat ko ang lahat ng bagay ng eksakto, at sumulat ng 300 at 66 na aklat. 666 book ang dala ni Enoch. Nagsulat din si Enoch, nagsulat din si Angel Prabuel, Archangel Prabuel. Pero pansinin mo, anong sulat niya? Lahat ng mga kaluluwa, no? Oh, sulat lahat ng kaluluwa ng sangkatauhan, gaano man karami ang kanilang mga ang isinilang, o kaisinilang, at ang mga lugar na inahanda para sa kanila hanggang sa kawalang hanggan. Sapagkat ang lahat ng kaluluwa na inahanda hanggang sa kawalang hanggan bago pa likhain ang mundo, before the foundation of the world, nakaready na ang mga pinili na mga kaluluwa sa langit. Magbabago lang ang lugar na tirahan nila, pero sa langit pa rin. Ang iba taga-bangkita, ang iba taga-parang, ang iba taga-mansyon. O, yan lang magbabago. Pero yung kaluluwa mo, nakaready na sa walang hanggan. Ngayon, kayong mga taga-bangkita, taga-parang, mainggit kayo sa taga-mansyon. Kasi, kaya lang naging bangkita kayo, naging parang, kasi sa kinagagawan kasi, minsan mabait, minsan pasaway, minsan mabait, minsan pasaway. Tuloy-tuloy lang mabait, tuloy-tuloy lang sumunod sa kautusan ni Yahweh, huwag nang pabago-bago. O, ayan. Kasi yung ginagawa natin ng paglilingkod sa kaayusan, para naman sa ating mana sa langit yan.
Kapag ili ka na, nakasulat ka na doon, walang problema, never go to hell. Basta mga elect. Except na hindi elect. Sino ba yung hindi elect? Yung mga anak ng fallen angel. Hindi talaga sila mapunta sa langit. Dahil hindi naman sila taga-langit eh. Anak sila ng fallen angel eh. Imperno talaga. Kasi yung mga ng fallen angel, taga-imperno na yan sila eh. Ayan. Si Jesus Christ, dalawang angel, fallen angel sa kanyang prinsipe na imperno. Si Dagon at saka si Leviathan. Si Dagon, siya yung ngayong dragon na sinamba ng sangkatauhan si Dragon. Sino yan? Jesus Christ. Ito kayong nanonood sa YouTube channel, kayo mga pastor, nako. Awang-awa ako sa inyo. Kaya lang, tawa-tawa lang kayo kasi masyado kayong piyala sa 66 book. Akala nyo ito, pinagluluko lang kayo, Vatican galing yan. Dinuktor ng Vatican yan. Pero, at least sinabi ko na sa inyo, matigas ang ulo nyo, masyado kayong piyala sa 66 book. Bibilatan ko na lang kayo kung nasa impyerno na kayo. Matigas ang ulo eh. Hindi nga, huwad nga yan. Si Jesus Christ. Yahawa siya nga, si Yahawa ng katawang tao. At ito, sinulat nila ni Enoch at saka ni Archangel Gabriel, sinulat nila lahat na nakasulat yung mga anghel na nakalista na ang mga kaluluwa, nakalista na before, bago pa likhain ang mundo. Nakarili na yon sa walang hanggang buhay sa langit, nakarili lang. Dito sa lupa lang, magbabago lang ang tirahan mo. Hindi yan, iba taga Subbilit B, iba taga Subbilit A, iba taga Puray, doon sa langit, bangkitang Puray ka, ito bangkitang Maskam. Ito, parang taga Iswod. Pero iba yung sa mansion talaga. Oh. Nasa atin na yan eh. Nakalista na tayo sa eternity, sa buhay na walang hanggan. Pero ang ating reward, depende yan sa pinagagawa natin dito sa lupa. Kayo nanood sa YouTube channel ng mga Hebrew Operian, mga Hebrew Israelite Remnant, huwag nyo sabihin na siya ay galing sa saray high-ranking angel. Hindi siya po si Yahawa ng katawang tao. Hindi siya high-ranking angel. Kasi kung angel siya, magbabaw down siya sa atin. Dahil ang tao ay mataas. Kalarawan tayo ni Yahawa, kawangis, ang angel, mga alagad na niyan doon. Ngayon, gawin mo angel si Yahawa siya, mali, blasphemy yun. Kung ilit man kayo, pagdating sa langit, doon ka sa pinakasulok ng bangkita, yung maamoy-amoy doon. Malapit sa mga imburnal doon kayo. Kasi ang pasaway, pero mo. Mag-isip kayo, magbasa kayo ng Book of Enoch. Basahin nyo ang mga aklat na hindi sinali sa Vatican Canon Law. Yan, tuloy tayo. Tama na, bugbog sarado na kasi sermon ko. O basa. 2 Enoch chapter 33 verse 6 to 10. At gamitin mo ang iyong isipan, Enoch, at kilalanin mo siya na nagsasalita sa iyo, at kunin mo roon ang mga aklat na ikaw mismo ang sumulat. At ibinibigay ko sa iyo sina Samuel at Raguel na silang umahon sa iyo, at ang mga aklat ay ibababa sa lupa. At sasabihin mo sa iyong mga anak ang lahat ng sinabi ko sa iyo, at ang lahat ng iyong nakita mula sa ibabang langit hanggang sa aking luklukan, at lahat ng mga hukbo. So inutusan si Enoch, mababa sa lupa, dadalhin yung aklat na 366 book. May kasama sa Injil. Hindi naman binilagay sa 366 book. O may dalawa, si Samuel at saka si Raguel. Okay, tuloy tayo. Sapagkat nilikha ko ang lahat ng pwersa at walang sumasalungat sa akin o hindi nagpapasakop sa akin. Sapagkat ang lahat ay nagpapasakop sa aking
kamay. At kanilang babasahin ang mga ito at makikilala nila na ako bilang lumikha ng lahat ng bagay. At mauunawaan kung paanong walang ibang alahayang maliban sa akin. At hayaan silang ipamahagi ang mga aklat ng iyong sulat kamay sa mga anak sa kanilang mga bata, sa alinlahi, sa mga salinlahi, sa mga bansa, sa mga bansa. Inuutos ni Abba Yahawa na ang Book of Enoch ay ipamahagi, ipabasa yun. Hindi lang Book of Enoch, 366 book ang dala niya. Ipabasa sa salinlahi, sa bansa, sa mga anak, ay sa mga anak, ang sulat kamay ni Enoch. Sabi dito, sapagkat ang lahat ay magpapasakop sa aking monarkiya, sabi ni Yahweh, at magpapagal para sa aking nag-iisang pamamahala. Hindi mo siya pwede madiktahan. Walang advisor si Yahweh, decision. Mahagay sa nais ng kabagan. At tawaan mo ang nais ng kawaan. Siya ang masunod. Gumawa lang tayo ng katinuan para mahabag si Yahweh sa atin. Pag iba yun, pag mahabag siya, matino to. Okay to. Ito pasaway minsan to. Minsan matino, minsan pasaway. Wala yun. O yan. Kailangan sip-sip tayo kay Yahweh. Doon tayo nagsip-sip kay Yahweh para matindi ang blessing. Sip-sip ka. Hindi. Vacuum na tayo. Vacuum na talaga. Sip-sip. Maluot na lang, vacuum. Malalaki na. Okay, tuloy. Definition ng stupid, ako nang magbasa. Definition ng stupid. Ano ang definition ng stupid? Sa Tagalog, stupido. Sabi ni, kilala niyo ito, artista na ito? Sabi niya, no, knowing the truth. Alam niya katotohanan. Seeing the truth, but still believing the lies. Stupid. Alam mo ang totoo, nakita mo ang totoo, pero nanatili ka rin naniwala sa mali. Ang tawag sa iyo, stupido. Stupid. May stupid ba dito? Taas kamay. Ayan. Okay. Ngayon, basa. Isaiah chapter 7, verse 14 to 15. Sa makatuwid, ang Adonai ay magbibigay sa iyo ng isang tanda. Narito, ang dalaga ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. At tinawag mo ang kaniyang pangalan na Imanaw Allah. Siya ay kakain ng mantikilya at pulot. Sa kaniyang palagay na may kasamaan sa kasamaan at sa mabuti sa mabuti. Galing yan translate yan Hebrew, English. Hebrew, Filipino. Yan. Translate yan. Ay manaw yan. Ay pa-pronounce ito. Ay manaw Allah. Kasi hindi yun Ay manaw Allah. Allah. Singular ng alahayam. So, ibig sabihin ng ay manaw Allah, alahayam is with us. Yahweh is with us. Kasama natin si Yahweh. Kasama natin. Sino na kasama natin? Yung si Yahweh sa ipinanganak. Siya yun. Si Yahweh siya yun si Yahweh. Kasama natin. Yan. Diba? Ito, diba? Nabasa na natin to. Nabasa na natin to. Na ipinanganak sa lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Yahweh Shai. Sino si Yahweh Shai? Si Ay Manaw Allah. Ibig sabihin kasama natin si Yahweh sa pag-iligtas niya ang kanyang bayan mula sa kanyang kasalanan. Awit na tayo. Yan, awit na tayo dyan. Tayo tayong lahat, maliban sa gitarist. Awitin natin ang awit na All Hail King Yahweh Shai.
All hail King Yahweh Shai, all hail ay manaw Allah. Malak of malak, adawans of adawans, bright morning star. And throughout eternity, I'll sing your praises, and I reign with you throughout eternity. One more time. All hail King Yahweh Shai, all hail ay manaw Allah. Malak of malaks, adawans of adawans, bright morning star. And throughout eternity, I'll sing your praises, and I'll reign with you throughout eternity. For the last time, all hail King Yahweh Shai, all hail ay manaw Allah. Malak of malak, adawans of adawans, bright morning star. And throughout eternity, I'll sing your praises, and I reign with you throughout eternity. And I reign with you, and I reign with you throughout eternity. For the last time. And I reign with you throughout eternity. Halalawaya, halalawaya. Purihin ka, Yahweh. Salamat po sa iyong salita na aming napakinggan. Thank you for the book of Enoch. Marami kaming natutunan, marami kaming nalaman. Purihin ka, Aba Yahweh. Bahasa Masyayak, Yahweh Shai. Salamat po. Nawa ang mga remnant Hebrew Israelite na nagkalat sa apat na sulok ng mundo ay mapakinggan ito sa pamagitan ng YouTube channel at magising sila sa tulog nilang diwa. Purihin ka, Aba Yahweh. Thank you so much in the mighty name of our Savior, Masyayak Yahweh Shai. Yaman, yaman. Okay. Aba Yahweh, siya Yahweh ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,